Hindi ka malilinis kahit magpapako ka pa sa krus. Kahit magpaulit-ulit po pang hampasin ang sarili mo o magpapatulo ka ng dugo sa penitensya. Marami ang gumagawa nito tuwing Simana Santa. Pero may isa pong shocking truth na dapat mong malaman. Kahit magpapako ka pa sa krus, hindi ka malilinis. At ito po mismo ang sinasabi ng Biblia at paulit-ulit po na tinuturo ng simbahan kahit nasa panahon pa ng mga apostol. Now, bakit hindi nakakalinis ng kasalanan ang penitensya ng paghahampas sa likod o kahit na pagpapako mismo ng sarili mo sa krus? Dahil una po dito, hindi mo kayang bayaran ang kasalanan mo ng sarili mo lang. Ang kasalanan po ay offense against an infinite God. So therefore, ang kabayaran po nito ay infinite din. Kaya po malinaw ang Biblia. Romans chapter 6 verse 23, the wages of sin is death. Hindi po ito the wages of sin is self-punishment, or the wages of sin is sweeping your back, or even the wages of sin is walking barefoot on nails. Wala pong sinasabi ang Biblia na magdugo ka para mapatawad ka. Wala pong ganoon. Now, hindi na ito nakakalinis dahil si Jesus lang po ang may kakayanan mag-alay ng perfect sacrifice. Ito pong pinakamalinaw sa Biblia. 1 Peter chapter 3 verse 18, Christ died once for all. At in Hebrews chapter 10 verse 10, we have been sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all. So ibig sabihin po nito, tapos na ang bayaran. Si Jesus lang ang nakabayad. Ikaw, sa sarili mo lang, hindi mo to kayang bayaran kahit kailan. Kaya nga po pagpapako tuwing Holy Week, hindi po ito nagbabayad ng kasalanan, kundi nagpapahirap lamang sa sarili mo. Now, hindi rin po itinuturo ng simbahan ang self-harm or self-crucifixion. Ito po ay hindi penitensya, hindi po ito devotion, hindi po ito utos ng Diyos, at lalong hindi po turo ng Catholic Church. Ang simbahan po ay malinaw. Self-harm is a sin against the body, the temple of the Holy Spirit. Malinaw din po yan na tinuturo sa 1 Corinthians chapter 6 verse 19. Your body is the temple of the Holy Spirit. So paano po naging banal ang pananakit sa sarili? 'Di ba? Kaya wag na po natin yang gawin. Now, ano po ang tunay na penitensya according mismo sa Biblia? Marami pong tao ang nalilito dito. Kung hindi pala allowed ang pagpapahirap ng katawan, ano ang totoong penitensya? Napakasimple po. Una dito, ang penitensya ay pagbabalik sa Diyos, hindi pagpapalo sa sarili. Ito pong sinasabi ni Jesus. Mark chapter 1 verse 15. Repent and believe in the gospel. Ang repent ay humantong sa metanoia at humantong po sa pagbabago ng puso. Change of heart. Hindi po sinasabi na whip your back or let your blood flow or crucify yourself to prove your devotion. Wala pong sinasabi ang Biblia na ganun. Nasunod po dito, ang penitensya ay paglapit mismo sa confession. Ito po ang sagradong paraan na iniwan mismo ng ating Panginoong Jesucristo. In John 20 verse 22 to 23, receive the Holy Spirit, whose sins you forgive are forgiven. Klaro po yan. Hindi po sinabi dito that whose back you whip shall be forgiven, or even whose body bleeds shall be cleansed. Ang sabi po niya, whose sins you forgive are forgiven. Ibinigay niya po ang kapangyarihan sa kanyang mga pari, hindi po sa latigo. Sunod po dito sa tunay na penitensya is the act of love, prayer, and charity. Ito po ang turo ng early Christians. Ang penitensya ay pag-aayuno, pagdarasal, paglilingkod, pagtulong sa mahihirap, pagpapakumbaba. Wala pong early Christian na nagpapako ng sarili. Wala pong early Christian na nagpadugo. Wala pong early Christian na naglatigo ng sarili hanggang magkasugat. Ang tunay po na unang Kristiyano ay gumawa po ng pag-ibig, hindi self-harm. Now, maaring tanong na, sandali lang bro, hindi ba sabi ng Bible na carry your cross? Yes, mali na po yan na sinasabi ng Biblia. Pero, symbolic ang cross. Ang ibig sabihin po dito is paghawak sa mga problema, pagpapatawad, pag-ibig kahit mahirap, pag-iwas sa kasalanan, pagpapakumbaba. Ang cross po dito ay spiritual, hindi po literal na kahoy na may pako. Hindi po literal na magpapako ka or magpapatulo ka ng dugo. Hindi po yan tinuturo ng Biblia. Now, ito pong dangerous lie of self-crucifixion religion. Dahil alam naman po natin na hindi yan turo ng simbahang katolika. So, ibig sabihin, sinusunod nila ang ibang katuruan na hindi naman galing sa simbahan. Now, alam niyo po kung anong delikado dito? Kapag naniniwala kang kaya kong linisin ang sarili ko, ito po ang maling doktrina na itinuro ng ilang sekta noong ancient times or tinatawag nating Pelagianism. Sinabi po ng Santo Papa at ng buong church, false, heresy.
contrary to the gospel. Ang turo po ng katotohanan ay ito. John chapter 15 verse 5, "Without me, you can do nothing." Kahit magpapako ka pa sa krus, kung wala si Kristo, wala din pong saysay. Now, ano ba ang nagliligtas? Kapag tinatanong po ang isang Kristiyano, ano ang nagliligtas sa tao? Marami pong sasagot na pagsisisi, tamang gawa, paghihirap, pagpapakabait. Pero ano ba talaga ang turo ng Biblia? Now, ito pong malinaw. Una, ang dugo ni Jesus. Sinasabi po ng Biblia, 1 John chapter 1 verse 7, "The blood of Christ cleanses us from all sin." Hindi po sinasabi dito, "The blood of your back cleanses sin," or "The wounds of your self-punishment save you," or "The nails of your hands make you holy." Wala pong ganoon. Isa lang po ang dugo na may kapangyarihan. Yan po ay dugo ng kordero ng Diyos. Iyan po ang unang turo ng Kristyanismo. Sa Old Testament po, ang dugo ng hayop ang naglilinis. Pero sa New Covenant, in Hebrews chapter 9 verse 12, He entered once for all by His own blood, thus obtaining eternal redemption. Once for all. Hindi po every Holy Week. Hindi every time na magpapako ka. Hindi po every time na magpapahampas ka. Ang ginagawa lamang po natin sa Holy Week is commemoration. At tinuturuan po natin ang ating sarili na bumalik sa Diyos, pagsisihan ang ating mga kasalanan. Only the blood of Jesus obtaining eternal redemption para sa ating lahat. Tapos na, kumpleto na, final na. Ang natitira na lang po ay magpabago ka at tanggapin ang grace na galing po sa Kanya. Sunod po dito sa nagliligtas, ang sakramento po ng kumpisal, na madalas din po na pinaka-misunderstood na penitensya. Nakapagtataka lang po kasi kung bakit maraming Katoliko ang ayaw magkumpisal. Dahil malamang hindi nila alam. Dahil ito po ang tanging paraan na iniwan Jesus para sa kapatawaran ng kasalanan pagkatapos po ng binyag. Pakinggan niyo po ito, ang mismong salita po ng ating Panginoong Jesucristo. In John 20 verse 22 to 23, sinasabi dito, "Receive the Holy Spirit, whose sins you forgive are forgiven." Kung ikaw ang Diyos at magbibigay ka ng paraan para patawarin ang kasalanan ng mundo, magbibigay ka ba ng latigo o ang sakramento? Ang sagot po niya dito ay malinaw. Binigyan niya ng kapangyarihan ang mga apostol. Ang kapangyarihang iyon ay ipinasa sa mga pari. At iyan pong tinatawag na apostolic succession. Hindi mo po kailangan magpaputol ng paa. Hindi mo po kailangan na magpahampas sa likod. Hindi mo po kailangan na magpagod sa penitensyang hindi naman po turo ni Kristo. Ang kailangan lamang po ditong gawin ay lumapit ka, umako, magsabi ng totoo sa pari, tanggapin ang absolution. Ito po ang tunay na Biblia. Ito po ang tunay na unang turo mismo ng mga unang Kristiyano. At ito din po ang daang iniwan ni Jesus mismo. Sunod po dito sa nagliligtas ay ang pagsimba mismo. Hindi po ito ritual lang, kundi pakikibahagi mismo sa krus ni Kristo. Hindi po ang pagpapako sa krus, kundi ang pag-attend sa misa. Sa bawat misa po, may sinasabing pare, "Let us proclaim the mystery of faith." At sumasagot po ang buong bayan, "We proclaim your death, O Lord." Bakit? Dahil ang misa po ay representation ng Calvary. Hindi po yan new sacrifice. Hindi po yan ulit ng pagpapako sa Kanya, sa ating Panginoong Jesucristo, o hindi po yan repeat crucifixion. Ang sabi po ng Biblia, Hebrews chapter 10, verse 10, "We are sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all." Kaya po ang misa ay hindi po new offering, kundi participation sa one perfect sacrifice. Kapag nasa misa ka, nasa ilalim ka po ng grace na nagmumula mismo sa Calvary. Walang dugo na galing sa likod mo, ang pagpapalapit lang sa dugo ng Diyos anak ang kailangan mong gawin. And that is attending the Holy Mass. Pangapat po sa nagliligtas is the acts of charity. Ito pong pinakatunay na penitensya. Marami po kasing tao ang naniniwala na ang penitensya ay pasakit sa katawan. Pero ang sabi po ng Diyos, Hosea chapter 6 verse 6, "I desire mercy, not sacrifice." At inulit po ito ng ating Panginoong Jesucristo. Matthew chapter 9 verse 13, "Learn what this means. I desire mercy, not sacrifice." Ano pong gusto niya? Pag-alaala sa mahirap, pagpapatawad, pagbibigay, pagpapakumbaba, pagbabago ng puso. Yan pang tunay na penitensya. Hindi po dito sinasabi na kailangan mo magpahampas sa likod, o kailangan mo magpapako sa krus, o kailangan mo magpapadugo. Never po yan na tinuturo. Sa early Christians po, walang gumagawa ng self-harm. Wala po. Zero. Hindi mo yan mababasa sa history. O kahit mismo sa mga sulat ng mga church fathers. Ang penitensya po nila is fasting, almsgiving, prayer,
Works of mercy, humility. Ito ang turo bago pa nagkaroon po ng kahit anong denominasyon. Malinaw po yan. Now, ano ba talaga ang nais ng ating Panginoong Kristo sa atin? Well, kung lalapit ka po sa Diyos at sasabihin na, Lord, gusto kong magsisi, ano kayang isasagot niya? Hindi niya po sasabihin na, okay, latiguhin mo ang sarili mo. Or, okay, paduguin mo ang likod mo. Or okay, ipako mo ang sarili mo. Never po. Hindi po yan sasabihin ng ating Panginoong Kristo. Hindi po yan ang Diyos ng Ebanghelyo. Hindi po yan ang Diyos ng unang mga Kristiyano. Hindi po yan ang Diyos ng katotohanan. Ang sasabihin po ng ating Panginoon, in Joel chapter 2 verse 12, return to me with your whole heart. Your whole heart, hindi po your whole body wounds. Malinaw po yan. Now, ang tunay po na kabayaran ng kasalanan, hindi po penitensya mo. Hindi po ang dugo mo. Hindi po sa hirap mo. Hindi po sa sugat mo. Ang sagot po dito is ang krus ni Kristo. Isa lang po ang perfect sacrifice. Hindi mo po pwedeng dagdagan. Hindi mo po pwedeng tapalan. Hindi mo po pwedeng palitan. Ano pong kailangan mong gawin? Sumuko ka. Hindi ka maliligtas sa sarili mong paraan, hindi ikaw ang magbabayad, hindi ikaw ang redeemer. Sumuko ka sa kapangyarihan ng Diyos. Pangalawa, magbalik loob ka. Ito po ang tunay na penitensya. Ito po ang sabi ni Jesus, repent. Mark chapter 1 verse 15. Sunod is magkumpisal ka. Ito po ang daan. Ito po ang turo. Ito mismo ang sacrament upang mapanatili natin ang ating sarili na malinis at mapatawad ang ating mga kasalanan. Hindi po sa penitensya ng pagpapako sa krus o paghahampas sa iyong likuran. Magkumpisal ka upang mapatawad ang iyong mga kasalanan. And last is magbago. Magiging walang saysay ang lahat nito kung wala talagang true conversion sa ating sarili. Ito po ang bunga ng tunay na pagsisisi. Kaya ka-curious, ang self-crucifixion cannot save you. Only Christ can. Wala pong penitensya, wala pong ritual, wala pong dugo mo ang makakapalit sa ginawa ng ating Panginoong Kristo sa Calvary. Ang kaya mo lang gawin, tanggapin mo ang ginawa ng ating Panginoong Kristo, magsisi ka sa iyong mga kasalanan sa paglapit sa kumpisal, magbalik loob ka, mamuhay ka sa kabanalan. Ito po ang katotohanan na ayon sa Biblia. Ito po ang katotohanan na ayon sa simbahan. Ito po ang katotohanan ayon sa unang mga Kristiyano. Kaya ka-curious, maaring mabigat po ang kasalanan mo, maaring mabigat ang konsensya mo, maaring feeling mo kailangan mong dumanas ng hirap para lang patawarin ka ng Diyos. Pero ang katotohanan po, hindi mo kailangan magdugo para patawarin ka ng Diyos. Kasi si Jesus, nagdugo na para sa iyo. Hindi mo kailangan magpapako kasi si Jesus, ipinako na para sa iyo. Hindi mo kailangan magbayad kasi si Jesus, nagbayad na para sa iyo. Ang kailangan mo lang gawin, bumalik, mag-confess, magbago, at magmahal. Yun po ang tunay na penitensya. Yun po ang tunay na pagsunod kay Kristo. Yun po ang tunay na daan sa kaligtasan. Kung sang-ayon po kayo sa video na ito, please comment down below. Jesus saves me in the cross. Huwag po natin kalimutan na i-follow and like ang video na ito at i-share po natin sa mga kakilala natin. At paki-subscribe na rin po ng ating YouTube channel. Ang link po ay nasa description. God bless po sa ating lahat.